Senator Judge Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir. Yes, maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, Yes po, meron Your pa po bang ibang grupo sa NBI ang nag-imbestiga doon po sa mga utterances ni Vice President Sara Duterte noong November 23 to 24? During our time, insofar as the Cybercrime Division is concerned, yung Cybercrime Division, Your Honor, and the team that was yung binuo ni former Judge, Director Judge. So kayo lang po? At that time, sir, hindi ko na po alam ngayon kung sino yung mga team na, kasi nalipat na po ako sa ibang region, sir. Okay. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung Presidente, First Lady at former Speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito? Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information, kasi we need a validated information, we need a confirmed information. Nung inisyuan namin ng subpoena yung mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appear, tinanong din po namin, nandun ka ba nung sinabi ito ng Vice Presidente? Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba ito o hindi. Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nasabi nga ito at napanood naman ho natin ito lahat. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo itong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Alright, I have a question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Vinluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo? We deny that, Your Honor. You deny? That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove Okay. that. So let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President. Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but in your because answer, you have an answer. There is an impeachment we complaint. denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate impeachment court. You denied it in your answer? Correct, Your Honor. If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang o kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr. Your Honor, all allegations were denied. It's a general denial, a blanket denial. There were, that was the general denial, and there were also specific denials. Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer. The gentleman may do so at the appropriate time. With the permission of Senator Judge Erwin Tulfo, since nakatayo na po si Senator Judge Ejercito, ang papaunahin ko nang bumuna siya. Senator Judge Tulfo, Ejercito is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tanong ko lang, no, just to clarify, may we know if the NBI
has the authority to issue subpoena against impeachable officials? Kasi kanina po, no, sa mga pinisend kanina, subpoena po ang inyong pinadala sa Vice President instead of a mere invitation. Yun lang po, i-clarify ko lang po. Yes, Your Honor. Under Republic Act 10867, the NBI has authority to issue subpoena. And as a matter of fact, the case involving the Vice President falls under Section 5, Paragraph G, which the NBI has primary jurisdiction to undertake investigation, Your Honor. Likewise, for the information every may we know what constitutes a grave threat that will prompt the NBI to conduct an investigation as compared to a light threat. No? What are the elements that are needed to be present to be considered a grave threat? Well, for grave threat, Your Honor, if naalala ko siya, if a person threatens another person with the infliction upon the latter's person, property, or honor, or that of the latter's family, with a wrong or with any wrong amounting to a crime, if that threat is with condition or without condition, or with involved with monetary consideration, yun po, Your Honor, yung kabuuan nung sa grave So threat. yung grave threat po, may condition or wala condition? The crime of grave Clarify threat, na po. Your Honor, can be committed with or without condition. based With or on the law, without Your Honor. condition. So as an investigator, have you ever investigated and filed a complaint for grave threats apart from this one? Yeah. Again, Your Honor. As an investigator, have you filed any case or investigated and filed a case for grave threats against anyone aside from this, no? Excluding this one? I think May, kasi nag-start po kasi ako as counter-terrorism and then organized crime group and then cybercrime. Wala akong maalala, Your Honor, kundi ito lang. I mean, insofar as my being in the NBI is concerned, Your Honor. So ito lamang yung ito pala yung kaso na naimbestigahan nyo concerning grave threats, you know? I think yung iba, may mga naimbestigahan, Your Honor. Pero again, sabi ko, yung sa sarili ko po, yung experience ko from counter-terrorism hanggang sa organized transnational crime group, hanggang sa cybercrime division, ang naalala ko lang, Your Honor, kasi matagal na ho yun kung ano yung nasa record. I think itong grave threats na to is pag hindi first time, doon ko lang na-experience. Gaano katagal ho kayong parte nitong cybercrime division bago kayo nalipat? Since 2018, Your Honor, nagsimula ho ako bilang investigation agent. And then 2022, I was designated as chief of the Digital Forensic Laboratory Division. And in 2023, designated as chief of the Cybercrime Division, sir. So more than 5 years kayong nandito sa cybercrime division ng NBI. Opo. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. Senator Judge Tulfo Irwin is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thank you, Mr. President, or Presiding Officer. I would like to direct my clarificatory question to the witness on the stand, Mr. Presiding Officer. Attorney Jeremy Lontok, Opo, Your Honor. what findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the President and 2 other people? Meron po bang kayong nakitang motibo? Kasi maaari pong sabihin lang nung isang tao sa sobrang galit niya, na pag-usapan na po kanina yan, di ba? Spur of the moment. Pero did you find any motive? Bakit niya po gagawing patayin ang Pangulo? Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances,
surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Pinapakita doon sa October 18 na toxic na nga yung relationship nila. Galit na galit si Sara dahil sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya. And then at the same time, pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So, then the-trigger ho yun, if my memory serves me right, nung incident nangyari noong 23 November 2024. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente.